Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Mark Nat Muneta here, magandang gabi. Putok na putok mga ka-Wonder, itong balitang pag-aresto dito sa 10 Marines, supposedly 18 yan dati, nangaunti na sila dahil yung apat nga ay nag-recant, na punta na sila dun sa paradigm shift, dun sa period of realization, na-realize nila na mali yung kanilang ginagawa at yun nga sinabi nila na yung kanilang affidavit ay hindi sila gumawa at ngayon sila na mismo ang gumawa at binabawi nila yung sinasabi nilang salaysay mga ka-Wonder. At ngayon nga naaresto itong 10, out of 13 or 14, parang 3 lang yata na piyansa o 4, sa halagang 18,000 kada isa. Bakit hindi nila maiproduce yun? Ang yaman ng financier nila, siguro naman. Bakit napabayaan sila mga ka-Wonder? At ayan na nga, balita rin mga ka-Wonder, mukhang pipiyansahan naman daw ngayon ni Baligod, Ito po yung balita. Pero bago yan, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo all. Marami po salamat. So ito yung balita mga ka-Wonder, kanina inaantay natin pero naglabas na. Ito yung pinaka-latest na ito yung dahilan kaya nakulong hindi raw nakapagpiyansa, dahil marami raw hinihingi, tila parang sinisisi nitong si Baligod itong korte na hindi naman daw kailangan, kaya nakulong itong napiyansa lang yata 4, at itong 10 ay nakulong. Yun na, mukhang pinabayaan na mga ka-Wonder dahil nga although nag-hold on pa mga ka-Wonder itong mga 18 Maleta Boys dahil hindi pa sila bayad. At sila po kinasuhan nga ni Trillanes at ng iba pa kasama si De Lima sa kanilang perjury, mga cyber libel, I think mga kasama yan. At kada isa ay magpapiyansa ng 18,000 plus. So wala silang perang ganyan. At mukhang mangungulungan ito ng, I heard, 2 nights and 3 days mga ka-Wonder. Pero gayon pa man, inaayos na raw ni Baligod itong kanilang mga ka-Wonder, itong kanilang piyansa. Ito po yung balita mga ka-Wonder, panoorin muna natin. Arestado ang 10 na kabilang sa mga Maleta Boys sa nagpakilalang pagban ni Zaldito. Hindi kasi sila nakapagpiyansa sa kaso nilang perjury. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, sa mga oras na ito, nasaan ngayon ang Maleta Boys na hindi nakapagpiyansa? Kaya Bok, maaaring nga this weekend, Sabado at Linggo, maaaring dito sa presinto, manatili muna yung 10 bodyguard ni dating Congressman Zaldico matapos na hindi pumayag ng RTC ng Las Piñas na mga pagpiyansa sila ngayong araw. Pero sa 14 na bodyguard na to, 4 naman ang nakapagpiyansa rin at umabot sa kato kaninang alas 4 ng hapon. Pasado alas 8 ng umaga nang iproseso ni Atty. Levy Baligod ang piyansa para sa 4 counts na perjury. Nagugat siya sa mga kasong sinampa ni dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila De Lima, Bucor Chief Gregorio Catapang at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Ilan sa mga pinagmulan nito ang mga salaysay nila sa flood control scandal kung saan idiniin nila ang pagkakakilanlan ng ilang personalidad. Hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami. Punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. So yung mga ka-Wonder, mukhang lagari itong si Baligod, kasi punta siyang Caloocan, Muntinlupa, I think doon sa Caloocan yata, yung kay Trillanes yata, ng mga sampa-sampa, depende kung saan yung mga nagsampa o kung saan nangyari yung mga ginawa nila. I'm not sure about that, pero mga ka-Wonder, base kay Baligod, mukhang lagari talaga siya mga ka-Wonder, At sabi niya naman, papiyansahan niya naman daw mga ka-Wonder. Well, antayin natin kung may mapiyansahan at kung may pangpiyansa kasi napiyansahan lang daw.
apat mga ka-wonder. Kung ganun, bakit hindi napiyansahan yung 10? Diba? Ngayon, itong mga apat, na-enlightened, ano? Kaya tira sa kanila, 14 na lang mga ka-wonder. No? Kaya naaresto itong, at tila mga ka-wonder, mukhang pinabayaan na sila. No? Kasi bakit? Pagkatapos silang parang magamit, no? Alam ko, pinatirayin sa magandang lugar, no? Ngayon, nakakulong naman to si Mike Defensor, si Marcoleta. Ngayon, sino magbabayad ng kanilang bail? No? Kayang-kaya naman yan ni Defensor kasi nga nagdo-donate nga yan. I think 25 million dinonate niya, no? At nakulong nga siya nandahin doon. Kaya itong mga 18 Marines o itong 10 Marines na nila dyan magbabakasyon sa kulungan ng 2 to 3 days free board and lodging, no? Naharap sila, no, sa isinampang kaso laban sa kanila, no? Sa kanilang mga affidavit, sa kanilang unang salaysay na pinahayag pa nila, no? Tatapang nito mga to, no? Bold na bold. Kahit nung inaresto nga, may isa akong video na sa pool, talagang sumisigaw pa sila, no? Hindi naman sila ina-acknowledge na sila yung mga Marines kasi once a Marines, always a Marines. Yun ang sinasabi ng mga Marines, ano? Kaya hindi pwede yung former na salita sa kanila. At ito nga pag-aresto sa kanila mga ka-wonder ay resulta ng proseso ng hukuman na sinisisi nga ni Baligod na ang dami raw hinihingi pero hindi naman daw kailangan, ano? Mailabas nga yung sinasabing warrant sa kanila, hindi nga nakapag-bail mga ka-wonder. Kaya yung pag-aresto sa mga ka-wonder ay hindi naman nangangahulugan, ano? Bigyan natin ng benefit dito mga to in fairness, ano, na napatunayan na sila nagkasala. Ito yung isa lang, parte lang mga ka-wonder ng mga legal na proseso, no? Magkano ba yung piyansa? Pagkakarinig natin, sabi 17, sabi ng iba 20. Hindi iniinsakto mga ka-wonder, pero pagkakaalam ko, ayon dito sa balita, 18,000 plus kada isa, no? So hindi naman ganun kalaki, bakit hindi sila na-bail, no? Ewan ko, siguro wala nang kailangan sa kanila, no? Of course, kliyente yan ni Baligod. Ewan ko, may pera to si Baligod. Ang balita mga ka-wonder, nananawagan dyan sa Las Piñas daw na parang pinapupunta niya. Correct me if I'm wrong mga ka-wonder, no? Anong gagawin ng mga tao sa Las Piñas? At may narinig pa ako, although I'm not sure dito, no, na itong mga DDS, mga ilan dyan, nagsosolicit daw mga ka-wonder. Nagsosolicit daw para pampiyansa nitong mga Marines na to. So, kawawa naman mga ka-wonder. Grabe. Pinabayaan na. Simula nang nakulong yung si Marcoleta at saka itong si Defensor, siguro na-realize na nitong mga to na bukod sa hindi pa sila bayad, siguro not sure sila kung mababayaran pa sila, no? Bakit naman hindi nakapagpiyansa? Sabi nga natin kanina, ayon dito nga kay Baligod, may mga requirements na hinihingi. At dahil dyan, no, naantala itong sinabing pagpapalaya dyan sa mga kampo ng depensa, no? At yung possibly maka-wonder, itong panig ng hukuman, kaya hindi nakapagpiyansa o bakit nakulong, no? Maaaring bahagi lang yan ng standard verification process mga ka-wonder. No, kailangan kasing tiyakin ng korte mga ka-wonder na tama ang pagkakakilanlan, no, itong mga 10 Marines, no, at pagsunod sa lahat ng procedural requirements bago makapagpalabas ng release order mga ka-wonder, no? Parang proseso lang. Siyempre pag dumadaan na sa chismis, nababago na. Pero ganun pa man, bakit daw yung 10? Parang ganun ang pagkakasabi na piyansahan, yung 4, pero yung 10, bakit hindi? Yun doon ka magtataka mga ka-wonder, di ba? Ngayon, bakit nga 4? Yun ang tanong. Ano piyansahan? Posibleng dahilan mga ka-wonder, sa atin lang to sa nakita ko. At hindi ko lang siguro dahilan. Malamang doon sa narinig nating balita kanina, ang dami. Kumpleto naman yung requirements ng 4. Yung 4 kumpleto. Pero itong 10, mukhang ewan ko kung kumpleto. Kasi kung kumpleto yan at may pang-bail, o kung sabihin natin may pang-bail, malamang hindi kumpleto. No, o hindi ko alam kung anong alibay. No? Kasi nauna yung 4 na magproseso, kaya nakapag-bail, no? Kaya magkakaiba yung sitwasyon nila mga ka-wonder, itong mga akusado. At maaring nauna mga ka-wonder, maaprubahan itong dokumento nitong 4. No? So ngayon mga ka-wonder, hindi pa malinaw, no, sa publiko yung ulat na eksaktong dahilan kung bakit itong 4 lang ang nakalabas, no? Sila lang yung nakapiyansa
So, ang tanong, mananatili ba sa kulungan itong 10 Marines? Itong 10 Maleta Boys, no? At nakakulong silang 2 gabi, no? 3 araw. No, hindi natin alam. Posibleng maka-wonder, no? Kasi nga hindi pa kumpleto, pero sabi nga ni Baligod, naglagari siya. Ilang oras lang daw, parang inaayos na yung piyansa ng release order nitong 10. Pero gayon pa man maka-wonder, regardless ng dahilan, no, bakit sinasabing hindi kumpleto yung kanilang requirements? Yun kaya wala na talagang pangpiyansa, kinapos na, o talagang yun nga, kinapos na, o talagang kulang lang yung dokumento. At nanawagan nga itong si Baligod, no, na pumunta rin sa Las Piñas, no, humingi siya ng tulong sa publiko dahil tulungan daw itong kanyang mga kliyente na ngayon na hirap siya, no? Kasi pinahayag niya mga ka-wonder, nahihirapan silang mapabilis yung proseso ng pagpapalaya. Kaya yung kanyang panawagan, nagpapakita mga ka-wonder ng pananaw nito bilang depensa nila na dapat daw isaalang-alang yung panig ng hukuman no, sa usaping ito. Kaya nga parang sinisisi niya, no? At ito ang si Lori na tinuturing na bayani nitong mga 18 Maleta Boys, mukhang lumipad sa France kasama itong kanyang uniko iho. I think uniko niya ba yan? No? Bayani raw yan. Bakit hindi nakatulong sa kalagitnaan mga ka-wonder ng pagdinig? Ano? May mga ulat nga na lumabas ito, no? Itong dalawa, no? Pero walang official na ulat na informasyon. Pero gayon pa man, kalat na kalat, maaring totoo, no? Na itong dalawa sabi nila tumakas, no? Tumakas daw kasi baka makulong na raw sila kasi nga itong dalawa matataas, malalakas yung sinampang kaso at talagang mabigat dyan plunder mga ka-wonder, no? Kaya parang umiiwas daw itong dalawa sa kaso at pag-aresto. Maraming posibleng dahilan dyan mga ka-wonder, no? Kasi sabi ni Remulla, ibabalik naman daw, no, itong kanilang international travel. Kabilang kasi mga ka-wonder sa official na trabaho yan, mga personal na lakad, mga naunang schedule malamang nila, bigyan na natin ng benefit of the doubt. Pero nataon nga mga ka-wonder, alam natin na mainit na maaring ang maaresto itong dalawang mag-ina dahil dun sa kanilang solar project na hindi na-deliver, no? So, yan. At kawawa itong mga Maleta Boys at I think it's about time for them to realize, no, kasi nga itong apat nag-recant na, binawi na yung statement nila na sinabi nga tinatakot sila at mukhang hindi pa bayad, and then yung kanilang affidavit hindi raw sila ang gumawa, no? Pero itong nabago na sila mismo ang gumawa mga ka-wonder. Kaya yan, at antayin natin kung anong magiging desisyon nitong Maleta Boys. Kaya sana matauhan na kayo, no? Kasi nagbumawi na itong apat dito sa sabing pag-deliver ng pera kay Romualdez at kay BBM na hindi raw yung totoo. Na sila ay parang kakasuhan daw, parang pag hindi sumunod, parang ganun, no? At siyempre, kailangan ng pera ng mga yan. Mukhang hindi pa sila bayad, no? I think they are still holding on, no, for the remaining fees that they will be receiving, pero mukhang nakulong itong si Defensor at itong si Marcoleta. I'm not sure kung sino yung mag-shoulder nun para bayaran sila. I'm not sure din mga ka-wonder, no? Pero pagkakasabi sa mga kumakalat, mukhang sila Defensor ang nag-finance, no? Hindi tayo sure dyan, pero yun ang kumakalat mga ka-wonder, no? Anyway, ano man yung information dyan, nawa itong natitirang 14 na mga Marites o Maleta Boys mga ka-wonder, I think mapunta sila dun sa tinatawag na paradigm shift, yung kanilang renewal ng mind, no, na para ma-realize nila, no, makapag-contemplate sila sa kulungan mga ka-wonder, no, na habang nakakulong sila, ma-realize nila na parang ginagamit lang sila, no, para of course alam na natin na itong mga taong gumagamit sa kanila is implicated at alam na nga paunti-unti nang nakukulong, no? Kaya ito sila mukhang they are left hanging, kumbaga sa cliff, whether na may magsasaklolo sa kanila o wala, no? Ito nga sa piyansa pa lang, sa documents, I don't know kung alibay lang yan o wala talagang pagpiyansa. But anyway, balik tayo ron. I hope, no, they will come into a period ng kanilang
pasandali, no, na they will realize, no, na magkaroon sila ng realization period kagaya nitong 4 na nag-recant at sabihin na nila at para I think sabi nga pinag-uusapan namin kung itong si Baligod muntik na wala pa ng tiwala talaga diyan si Remulla sa kanya. May issue rin yan mga kawander dito sa PDAF, no, at I think nagalit din diyan si Miriam sa kanya na muntik na nga yan ipa-disbar. No, I'm not sure kung itong ginagawa niya mga kawander, no, na may mga bagay na narinig tayo na parang it is actually hindi na ginagawa ng isang abogado. Yung kagaya niya na siya na yung nagsasalita o ano man mga bagay dyan. I'm not sure if that would be or those would be grounds for him to be disbarred mga kawander. And hopefully mga kawander, kung ito'y ma-disbar, hindi siya pamarisan ng mga kapwa ng mga abogado, no, na pinaghirapan nila yan, pinag-aralan nila. And they have to maintain their integrity. Na sabi nga ng mga tao, ba't di pa na-disbar yan si Baligod na yan? Sabi nga ni Remulla, wala siyang katiwa-tiwala dyan kay Baligod. Sana nga, magbago na yung isip nitong 14 na natitira dahil yung 4, no, ay nag-U-turn na mga kawander. So hanggang dito na tayo mga kawander. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila kung ano ba yung totoo. Wala bang pang bail? May problema ba sa dokumento? Iniwan na ba sila sa ere? At tuluyan na ba silang tatalikod at babawiin yung kanilang unang salaysay? At susundan na yung 4 na nag-recant. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga kawander. God bless.